Sa loob ng isang tavern, ang pinag-uusapan ng lahat ay tungkol sa mga halimaw na anyong tao. Sabi ng isa sa mga lalaki, tinatawag daw nila ang kanilang sarili na mga demon soldier. Pagkatapos ay naalala niya ang isang insidente na nangyari sa lungsod 3 araw na ang nakalipas kung saan 7 mages ang brutal na pinatay ng mga demon soldier. Natakot ang kanyang kaibigan at nagtanong kung talagang ganoon kalakas ang mga sundalong ito. Sumagot ang matandang lalaki na hindi sapat ang salitang malakas para ilarawan ito dahil mayroon silang talino na tulad ng tao at kapangyarihang mahika na mas malakas pa sa mga dragon. Nagtanong naman ang binata kung bakit nanghuhuli ng mga mages ang mga makapangyarihang halimaw na iyon at ayon sa mga chismis, may hinahanap silang isang partikular na bagay. Biglang nagbago ang eksena at isang mage ang nagtulak sa isang lalaki habang sinisigawan ito. Bumagsak sa lupa ang ating bida na si Sotel, lubos na nagulat sa reaksyon ng babae. Nagreklamo ang mage na si Amira na naging masyado daw itong mapanghawak para sa isang simpleng healing spell. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Sotel para sa hindi pagkakaunawaan, ngunit mabilis niyang ipinaliwanag na komplikado ang kanyang sugat dahil mayroon itong dalawang magkaibang lason. Nagtanong ang healer kung hindi ba siya medyo sumobra at lumingon siya sa isang lalaking blonde. Sumali sa usapan sina siya, si Arrow, at si Radian at sinabi ni Radian sa kanya na hayaan na lang. Sabi niya, sayang lang sa oras at kahit ang pagtingin kay Sotel ay sisira sa kanyang inumin. Dismayado ang ating bida ngunit pumayag na rin sa huli. Pagkatapos ay sinabi ni Radian na tapos na ang trabaho ni Sotel at sinabihan siyang umalis na at naghagis siya ng ilang barya sa lupa bilang isang nakakahiya na bayad para sa healer. Sinabi ni Radian na bumalik na lang siya bukas at nagsimula nang umalis ang grupo, ngunit tinawag siya ni Sotel. Galit na nagtanong ang ating bida kung iyon na lang ba ang bayad sa kanya dahil ang nasa sahig ay ilang walang kwentang tansong barya lamang. Nang hindi man lang lumilingon, sumagot si Radian na yon lang ang halaga ng kanyang trabaho. Lalo pa niya itong pinahiya sa pagsasabing si Sotel ay isa lamang pabigat na nagtatago sa mga anino. At pagkatapos noon, pumasok ang grupo sa gusali at iniwan siyang mag-isa. Samantala, sa loob, nakilala ng mga tao ang sikat na rank A party. Hinahangaan ng lahat ang tatlo at nagkomento na magiging rank A sila sa lalong madaling panahon. Sa labas, nakatitig ang ating bida sa saradong pinto at napabuntong hininga. Pagkatapos ay naalala niyang nasugatan siya at gumamit ng healing spell sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, natulala ang ating bida habang malalim ang iniisip. Tinitigan niya ng masama ang mga barya sa sahig na may itsura ng lubos na pagkatalo. Ipinikit ni Sotel ng mariin ang kanyang mga mata para pigilan ang lahat ng kanyang galit at umupo siya sa sahig, iniisip kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Nakaupo lang doon ang ating bida na may itsura ng isang talunan. Mag-isa sa malamig na kalsadang iyon, pinag-isipan niya ang kanyang hinaharap. Tumingala siya sa buwan, iniisip na baka dapat na lang siyang sumuko sa pagiging isang adventurer. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya dahil wala siyang ibang kasanayan at walang naipong pera. Bigla siyang tumayo at nagpa siyang itigil na ang pag-iisip sa lahat ng mga nakakalungkot na bagay na ito. Sa huli, nagpa siyang lumabas para uminom dahil ang pag-ipon ng pera ay sadyang nakakalungkot. Habang payapang naglalakad, nagulat si Sotel sa isang pagsabog ng lilang enerhiya. Naramdaman niya ang tama nito, walang kaalam-alam sa kung anong nangyayari. Tinamaan siya ng sapul sa tiyan na nagdulot ng malaking pinsala. Nanlalaki ang mga mata, hindi maproseso ng ating bida ang sitwasyon. Yumuko siya at nakitang malakas ang pagdurugo ng kanyang tiyan. Ang pagkalito ay napalitan ng ekspresyon ng galit at determinasyon. Nang makitang puno ng dugo ang kanyang kamay, naitanong niya kung ano ba talaga ito. Isang nakatalukbong na figura ang lumitaw, dismayado dahil sumablay ang atake na dapat sana ay nakamamatay. Naramdaman ng ating bida ang presensya at napansin na hindi ito ordinaryong tao sa bubong. Pinagmamasdan siya ng halimaw na may malakas na aura. Naramdaman ni Sotel ang isang napakalakas na kapangyarihang mahika, mas malakas pa sa kahit anong rank S na nakita niya. Nagpakilala ang halimaw bilang si Zion, isang demon soldier na naglilingkod sa Demon King. May masamang ngiti, sinabi niyang sa wakas ay natagpuan na rin niya ito. At pagkatapos, ibinunyag niya na ang kanyang misyon ay kunin ang buhay ng healer, si Sotel. Hindi maintindihan ng ating bida kung paano siya kilala ng isang demon soldier. Sumugod muli si Zion, ngunit nagawang ipagtanggol ni Sotel ang kanyang sarili gamit ang kanyang tungkod. Kahit na nakaharang, naitulak pa atras ang ating bida dahil sa lakas ng tama. Mabilis niyang ginamit ang spell na Angelic Heal para gamutin ang kanyang sugat. Humanga ang demonyo sa kanyang bilis at pinasalamatan siya ni Sotel para sa papuri. Ngayong magaling na, naghanda na siya para sa susunod na yugto ng laban. Sumugod ang ating bida kay Zion gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit inasar siya ng demonyo na huwag nang magpigil. Sumagot si Sotel na hindi siya nagbibiro at napagtantong gusto talaga siyang tapusin ng halimaw. Hindi niya maintindihan kung bakit dahil itinuturing niya ang sarili bilang isang laos na rank, healer lang. Lubos na nagulat si Zion sa sinabi ng ating bida. Pagkatapos ay nagtanong ang demonyo kung talaga bang hindi niya alam ang lawak ng sarili niyang kapangyarihan.
Nalilito ang ating bida at tinawag siya ni Zion na isang nasayang na yaman at ibinunyag niya na nagtataglay ito ng isang 1 in 1,000 year na kakayahan. Biglang inatak ni Zion si Sotel nang di inaasahan at napasigaw si Sotel dahil hindi maintindihan ang nangyayari. Masyadong mabilis ang atake at sapul na tumama sa ating bida. Sa isang iglap, nahiwalay ang ulo ni Sotel sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Zion na kahit hindi pa kumpleto, ang kanyang kapangyarihan ay magiging banta sa hinaharap. Nalilito ang ating bida habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Nakikita niya ang sariling katawan sa lupa at iniisip kung ganito na lang ba talaga siya mamamatay. Bigla, isang kakaibang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Dito, nakikita niya si Radian at Amira sa tuktok ng isang bangin at nakikita rin niya ang kanyang sarili na desperadong lumalaban sa mga nakakatakot na halimaw. Ang mga mukha ng kanyang dating mga kasama ay lumitaw sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano siya itinakwil ng grupo at napagtantong wala siyang kahit isang magandang alaala. Ang huling bagay na nakita niya ay ang anino ni Radian na nagpapatunay ng kanyang kabiguan. Ang kanyang huling alaala ay ang mapanlibak na tingin mula sa kanyang mga dating kasama habang pinapanood siya ng demonyong si Zion na may nasisiyahang ngisi sa kanyang mukha. Ang pulang kislap sa mata ng halimaw ay nagpapakita ng kanyang masama at malupit na kalikasan at ang huling naisip ni Sotel ay nagkaroon siya ng isang napakasamang buhay. Ngunit bigla, ang kadiliman ay naglaho at nagbigay daan sa isang magandang maaraw na tanawin. Di inaasahan, isang bughaw na mata ang dahan-dahang bumukas, tinatanggap ang sikat ng araw. Pagkatapos ay lumaki ito sa purong gulat at pagkagulat sa sitwasyon. Napatalon sa pagtayo ang ating bida, lubos na nalilito sa kanyang nakikita. Nagtataka siya kung nasaan siya habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Pagtingin sa kanyang sarili, napansin niyang iba ang kanyang katawan, mas bata. Mag-isa ang ating bida sa gitna ng isang gubat sa ilalim ng isang malaking puno. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang mga kamay at napansin na wala na itong mga peklat. Nalilito, hinawakan niya ang kanyang dibdib dahil sigurado siyang dapat ay patay na siya. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang lawa. Iniisip kung paano siyang nabuhay muli, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideyang iyon dahil imposible yon. At nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig, nakita niya ang mukha ng isang di kilalang binata. Biglang lumitaw ang tatlong lalaki at sinabi ng isa sa kanila na hindi pala siya patay. Lumingon ang ating bida, nalilito sa komento ng estranghero. Sabi ng lalaki, mukha siyang patay kahapon at mas maganda sana kung nanatili na lang siyang ganoon. Tinitigan ni Sotel ang grupo, sinusubukang alamin kung sila ba ay mga kaaway. Tinawag siya ng matabang lalaki na Tirya at sinabihang tumayo at maghanda. Nalilito ang ating bida sa sitwasyon at inakalang mga kakampi sila. Pero sinunggaban siya ng lalaki ng galit at nagtanong ang ating bida kung sino sila. Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki kung nabugbog ba siya ng sobra, kaya nawalan siya ng alaala, at binantaan pa siyang bubugbugin ulit para makita kung magigising siya. Napansin ng ating bida na ang katawan ni Tirya ay puno ng mga sugat tulad ng sa kanya noon. At habang napagtatanto niyang lumipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ng binata, isang suntok ang paparating. Ngunit pinigil ng ating bida ang suntok gamit ang isang kamay at tinawag na bata ang umatake. Lubos na nagulat ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan sa pagbabago ng ugali dahil napagtanto niyang hindi ito ang Tirya na sanay siyang apihin. Bigla, isang berdeng healing aura ang nagsimulang magmula sa kamay ng ating bida at ginamit niya ang spell na Fairy Heal para pagalingin ang lahat ng kanyang mga pinsala. Nagulat ang isa sa mga alipores at nagtanong kung kailan pa siya natutong gumamit ng healing magic. Sumagot naman ang ating bida na hindi na siya ang Tirya na kilala nila. Nainis ang malaking lalaki sa sagot at ibinunton ang galit sa isang kalapit na ibon at sinigawan niya ang ating bida na huwag maging mayabang dahil lang sa lumakas siya ng kaunti. Pagkatapos ay binantaan niya itong papatayin at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na umatake gamit ang lahat ng kanilang lakas. Naramdaman ng ating bida ang tunay na pagkainis sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nagpasalamat siya kay Tirya para sa katawan at naghanda na turuan ng leksyon ang mga lalaking ito, at pagkatapos ay sumugod siya ng may di kapanipaniwalang bilis patungo sa dalawang alipores. Sa kahangahangang bilis, hinawakan niya ang ulo ng unang alipores at sa isang malakas na suntok, agad na pinatumba ng ating bida. Pagkatapos ay lumingon siya sa susunod at binalaan ito na siya na ang kasunod. Nagalit ang pangalawang alipores at sinigawan siyang huwag silang maliitin, ngunit madaling naiwasan ng ating bida ang suntok at nagpakawala siya ng malakas na ganting atake sa tiyan ng siga. Naiwang humihinal ang lalaki at nagkomento ang ating bida na hindi naman masama ang tama. Gulat na gulat ang leader ng grupo, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pinulot ng ating bida ang tungkod mula sa sahig na talunan na ang dalawang alipores, at may nananakot na tingin, tinanong niya kung gusto rin ng malaking lalaki na mabugbog. Tuluyang naniga sa takot ang lalaki sa tanong. Nataranta siya at nagsimulang sumigaw na kahapon lang, si Tirya ay isang walang kwentang pabigat. Tinawag siyang walang silbi ng boss at galit na galit sa biglaang pagbabago. Sumagot ang ating bida na sanay na siyang marinig ang salitang walang kwenta sa buong buhay niya.
Pagkatapos ay kumuha ng pamalo ang matabang lalaki at sumugod sa kanya ng buong lakas. Ngunit sinabi ng ating bida na bilang isang adventurer, na pagdaanan na niya ang impyerno at gamit ang lahat ng kanyang karanasan, pinaghandaan niya ang atake ng kalaban. Sinalag ng ating bida ang pamalo at nagpakawala ng isang solidong suntok sa mukha ng malaking lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya na ang paggamit ng lakas ng walang pag-isip ay parang pagmamaktol ng isang bata at sa huling paumanhin, tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng paghagis dito patalikod. Sa huling suntok, sinabi niyang hindi man lang matalo ng lalaki ang isang rank na tulad niya. At ganoon na lang, bagsak na ang tatlong bully, talunang-taluna. Umaasa ang ating bida na nabawasan nito ang sama ng loob ni Tyria. Ngunit nagtataka siya kung bakit ganoon na lang kasama ang trato sa isang maliksi at malakas na binata. At kung kay Tyria ang katawan, paano niya nagamit ang sarili niyang healing magic? Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida na nabigyan siya ng pangalawang buhay at pakiramdam niya'y nawawala siya. Bigla, may isang bagay sa lupa na nakakuha ng kanyang atensyon habang nag-isip siya. Malapit sa kanyang paa, nakakita siya ng isang bahagyang lukot na piraso ng papel. Nang pulutin niya ito, natuklasan niyang isa itong status examination form. Inihayag ng papel na si Tyria ay isang adventurer at isang rank swordsman. Nagpa siya ang ating bida na kumuha rin ng pagsusulit para maintindihan ang sitwasyon. Bukod pa rito, naaalala niya ang sinabi ng Demon Soldier na si Xeon tungkol sa kanyang pambihirang kakayahan. Gumagamit ang Adventurers Guild ng isang espesyal na magical tool para sa pagsusulit na ito dahil ang mga rank ay isang sistema na nagpapakita ng kakayahan at lakas ng isang adventurer. Naalala ng ating bida na ilang taon na siyang hindi gumagawa nito dahil hindi gumagaling ang kanyang mga kasanayan at palagi siyang sinisigawan ni Radiant sa pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay na tulad niyan. Pagkatapos ay dumating siya sa Adventurers Guild para sa wakas ay kunin ang kanyang pagsusulit. At pagkatapos, umupo siya para tingnan ang mga resulta na katatanggap lang niya. Sinimulang basahin ng ating bida ang papel para unang makita ang kanyang basic status page at ipinapakita ng papel ang pangalang Tyria. Ngunit ang klase at mga spell ay pag-aari ni Sotel, ang healer. Ipinapakita rin ng papel na ang kanyang spell na Prayer to the Gods ay hindi pa rin magamit, ngunit iniisip niya kung ito na ba ang kakayahang binanggit ng Demon Soldier. Pagkatapos ay inilipat niya ang pahina at nagulat nang makita ang dalawang skill na hindi niya kilala. Nagulat ang ating bida sa mga skill na club at full auto. Naaalala niya na ang club ay isang karaniwang skill para sa mga physical attack class. At kahit na isa siyang healer, nakuha niya ito sa sobrang pagwagayway ng kanyang tungkod. Ibig sabihin, ang tunay na focus dito ay ang kakayahang tinatawag na full auto dahil automatiko itong nag-a-activate ng epekto sa gumagamit at sa sinumang kakampi na kilala niya. Nagtataka ang ating bida kung ito na ba ang tinatawag na 1 in a 1,000-year skill. Nagpasya siyang kailangan niya itong subukan sa labas ngunit bigla, nakarinig siya ng mga pamilyar na boses. Pumasok si Radiant at ang kanyang party sa guild at sinabi ng blonde na wala si Sotel doon. Nagreklamo si Amira na napakasamang matanda nito dahil sa pagtakas ng walang paalam. Kinabahan ng ating bida na tuluyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang mga dating kasama. Samantala, naghahanap ang tatlo ng bagong quest dahil wala silang healer. Sinabi ni Shero na hindi nila ito problema at sinabihan sila ni Radiant na pumili na lang ng misyon. Biglang lumingon si Radiant na inis at tinanong kung ano ang gusto ng bata. Sinabihan niya ang ating bida na umalis dahil hindi sila atraksyon sa sirko. Sinabihan naman ni Amira si Radiant na kalimutan na lang ang matanda at magpatuloy. Idinagdag niya na wala naman siyang silbi at iniwan sila sa buong gulo na ito. Pinapanood lang ng ating bida ang grupo. Nagulat ang ating bida dahil napagtanto niyang walang nakakilala sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa papel sa kanyang mga kamay, pinoproseso pa rin ang lahat. Ipinapakita ng papel ang pangalang Tyria, ngunit ang kanyang healer class at rank E. Iniisip niya ang tatlong lalaking nambubuli sa kanya paggising niya at pati na rin ang ibang mga kakilala na nasa Adventurers Guild. At sa wakas, naaalala niya ang kanyang mga dating kasamahan. Walang isa man sa kanila ang nakapansin na siya si Sotel, ang dating healer ng party. Dahil dito, naisip niya na marahil ay maaari siyang magsimulang muli sa kanyang buhay. Sa mahabang panahon, isa siyang adventurer na sumuko na sa lahat. Kailangan niya ng pera at para doon, nagpakumbaba siya sa mga taong tulad nila. Naalala ng ating bida ang kanyang miserableng buhay na may mapait na ngiti, ngunit ngayon na may determinadong tingin, nagpasya siyang wakasan ang nakaraang iyon. Nilukot niya ang papel sa kanyang kamay ng may lakas at panindigan at tumayo siya, handa ng tuluyang iwan ang kanyang dating buhay. Para subukan ang kanyang mga bagong kasanayan, tumanggap siya ng isang napakasimpleng misyon. Ang gawain ay rank at ito ay ang paglipol ng 30 lobo mula sa kabubatan. Ginamit niya ang tungkod na pinulot niya para ipagtanggol ang sarili laban sa unang atake ng nilalang. At habang nagniningning ang kanyang mga mata, naghahanda siyang gamitin ang isa sa kanyang mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay ginamit ng ating bida ang club at nagpakawala ng isang mapaminsalang suntok sa lobo.
Sumugod ang isa pang halimaw at naghanda ang ating bida para sa susunod na atake. Sa isa pang malinis na tama, tinapos niya ang lobo at inisip kung gaano kagaling ang skill. Bigla, nakaramdam siya ng paglakas ng kapangyarihan at nakita niyang umabot na sa level 2 ang club. At mukhang hindi pa tapos ang kasiyahan dahil 3 pang lobo ang lumabas mula sa kabubatan. Nakangiti ng may kumpiyansa, naghanda siyang subukan ang kanyang full auto ability. Pagkatapos ay iniunat ng ating bida ang kanyang kamay at isinigaw ang pangalan ng skill ng buong lakas. Ngunit sa kanyang pagkagulat, walang-wala talagang nangyari at naiwan siyang litong-lito. Sinamantala ng isa sa mga lobo ang kanyang pagkagambala at sumugod sa kanya. Walang oras para mag-isip, kumilos ang ating bida at nagpakawala ng isang solidong suntok sa mukha ng aso. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit hindi gumana ang kakayahan tulad ng inaasahan niya. Ngunit pagtingin sa papel sa kanyang kamay, sa wakas ay naintindihan niya kung bakit. Automatikong gumagana ang skill sa kanya at sa sinumang kakampi na kilala niya sa pangalan. At para subukan ang kanyang teorya, hinayaan niyang sumugod sa kanya ang isa pang mabangis na lobo. Kinagat ng halimaw ang kanyang braso ng malakas ngunit hindi man lang kumurap ang ating bida. At bigla na lang, nadurog ang mga ngipin ng lobo na parabang kumagat sila sa isang bato. Naiwan ang nilalang na may basag na panga, sumisigaw sa sakit dahil sa resulta. Pagkatapos ay napagtanto niyang hindi kapani-paniwala ang skill at dahil dito, halos zero ang pinsalang natatanggap niya. Naiintindihan ng ating bida kung bakit isang kayamanan ang skill dahil mas mabilis itong mag-level up. Ngayon, nagkaroon na ng saysay ang lahat at sa wakas ay naiintindihan na niya ang motibo ng Demon Soldier. Dahil kung mapapaunlad niya ang kakayahang ito, maaari siyang maging walang hanggan ang lakas. Hindi pala katang-isip ang skill. Hindi niya lang alam na mayroon siya nito at ngayon ay maaari na siyang magsimulang muli. Aktibo pala ang kakayahan sa lahat ng oras ngunit hindi niya lang ito alam. At dahil puro malalakas na kalaban lang ang kanyang nakakaharap, hindi niya naramdaman ang mga benepisyo nito. Ngayon, parang balahibo sa gaan ang pakiramdam ng kanyang katawan habang tinititigan siya ng huling lobo. Nakikita niya ang bawat galaw ng nilalang na parabang naka-slow motion. Naiintindihan ng ating bida na matagal na niyang natatanggap ang mga benepisyo ng skill nang hindi niya namamalayan. At pagkatapos ng laban, nakakalat ang mga katawan ng mga lobo sa buong linaw. Pagkatapos ay tinitigan niya ang papel na may impormasyon tungkol sa kanyang mga bagong kakayahan at iniisip niya na ang full auto skill ay isang bagay na kinatatakutan kahit ng Demon King. Ngunit sa isang iglap ng tadhana, nabuhay siyang muli at ngayon ay maaari na niyang ma-master ang skill na ito. May maruming mukha, nangako siyang babaliktarin ang sitwasyon at mamumuhay sa pangalawang buhay na ito na parang isang hari. Pagbalik sa lungsod, naglalakad ang ating bida sa mga kalye na may bagong layunin. Bumalik siya mula sa pangangaso na may dalang malaking mabigat na sako sa kanyang likod. Ang misyon ay pumatay ng 30 lobo, ngunit nadala siya at nakapatay ng 3 beses ng bilang na iyon. Pagdating sa guild, nakakita siya ng isang adventurer na sinusubukang landiin ang isang receptionist. Hawak ng lalaki ang kamay ng babae na may napaka-charming na kilos. Tinawag niya itong Rosa at tinanong kung may kaunti siyang libreng oras para sa kanya. Nahihiyang umiti ang babae ngunit tila nagagalak sa atensyon. Sabi ng adventurer na cute ang pagkamahiyain niya at inaya siyang lumabas, pero naantala ang usapan nila nang may sumulpot sa likod ng lalaki. Pagkatapos ay tinabig ng adventurer ang kamay nila. Nainis ang adventurer, ngunit natigil siya ng isang malakas na kalabog sa counter dahil inihampas ng ating bida ang isang higanteng sako sa mesa na ikinagulat ng receptionist na si Rosa. At pagkatapos noon, nagbato pa siya ng isa pang malaking sako na lalong ikinagulat ng babae. Nagtanong naman ang ating bida na may inosenteng mukha kung may nagawa siyang mali. Kawawang Rosa, halos matabunan na siya ng mga sako ng gamit na dala niya at mas lalo siyang nagulat sa laki at bigat ng lahat ng iyon. Inabot ng ating bida ang papel ng misyon at sinabing nandito siya para isumite ang quest. Kinuha ng babae ang papel at nagulat nang mabasa na ang misyon ay para sa 30 lobo at mas lalo pang nalaglag ang panga niya nang makita ang dami ng luot na dinala niya pabalik. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya sinasadyang makahuli ng kaunting sobra. Napipi ang adventurer na nanonood sa kanya sa eksenang nasaksihan niya dahil tila may pambihirang kakayahan itong baguhang nagngangalang Tirya. Nagtanong ang ating bida kung problema ba yon, ngunit masiglang pinutol siya ni Rosa. Binati niya siya sa pagkumpleto ng misyon at masaya sa resulta at sinabing para sa isang healer na makapagdala ng ganoon karami ay kahanga-hanga. Medyo nataranta ang ating bida sa papuri at nagpasalamat na lang. Sabi ni Rosa, sa takbo ng mga pangyayari, mapopromote siya sa rank A o kahit sa lalong madaling panahon. Sa kanyang nakaraang buhay, puro peking iti lang ang natatanggap niya, pero ngayon ay gumaan ang kanyang pakiramdam at may ngiti sa kanyang mukha. Iniisip niya kung gaano kaganda ang pagiging bata, ngunit bastos siyang sinabihan ng adventurer na tumabi. Pagkatapos ay sinamaan siya ng tingin ng adventurer at tinanong kung baguhan ba siya rito. Malabong sumagot ang ating bida na parang ganoon na nga.
Mayabang na tumawa ang lalaki at sinabing nababasa niya ito dahil inaakusahan niya itong sinusubukan lang pahangain ang receptionist. Mahinahong nagtanong ang ating bida kung ano ang masama roon. Pagkatapos ay hininuha ng adventurer na binili niya lang ang lahat ng gamit na yon kung saan. Kinuwestiyon naman ng ating bida kung ano ang mapapala niya sa paggawa noon. Sumagot ang lalaki na may mapagmataas na tingin na isa lang siyang mahina at ipinagmayabang pa na palagi niyang kinukumpleto ang kanyang misyon ng mag-isa. Napilitang tumawa si Rosa sa kaawa-awang pagpapakitang gilas ng lalaki. Sa wakas ay naintindihan na ng ating bida at napagtanto na may gusto ang lalaki sa babae. Inudyukan siya ng adventurer na sagutin na ang akusasyon. Kalmado, sinabi ng ating bida na tinipon niya ang lahat sa sarili niyang lakas. Nagduda ang lalaki dahil ang mga lobong hinuli niya ay may resistensya sa mahika. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na sa kasamaang palad, hindi siya makagamit ng attack magic, kaya ginamit na lang niya ang kanyang tungkod para pabagsakin ang lahat ng lobo. Nagsimulang tumawa ang adventurer sa pag-aakalang biro lang ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na mas malakas ang ating bida kaysa sa itsura niya at kinuha ang sako. Napagtanto ng ating bida na wala nang saysay na sabihin pa sa kanya. Nainis ang lalaki sa tingin ng ating bida. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida na isipin na lang niya kung anong gusto niya dahil hindi na sila magkikita ulit. Nagalit sa ugali ng ating bida, ikinuyom ng adventurer ang kanyang kamao ng mahigpit at sumigaw na huwag lumaki ang ulo habang sumusugod na may kasamang suntok. Ngunit bigla, kumislap ang mata ng ating bida ng matinding asul na liwanag. Tumama ang isang matinding suntok sa kanyang mukha, ngunit walang epekto ang tama at hindi maganda ang resulta dahil napasigaw sa sakit ang adventurer dahil sa impact. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kamay na hindi maintindihan kung ano ang nangyari doon. Puno ito ng pasa at dumudugo dahil sa suntok. Nagtanong ang lalaki kung ano ang ginawa sa kanya at sumagot ang ating bida, wala. Sabi ng ating bida, wala siyang ginawa at defense skill lang niya yon. At dahil sa impact ng suntok, nag-level up sa 2 ang kanyang full auto ability. Kaya naman, bumuti rin ang kanyang self-healing at reflex enhancement. Nagkomento ang mga tao sa paligid nila na mukhang masakit ang pinsala at nakakaawa pa ang lalaki dahil nabugbog siya matapos magsimula ng away. Puno ng hiya at galit ang adventurer sa buong sitwasyon. Kaya kinuha niya ang kanyang espada, handa na para sa ikalawang round ng laban. Inilabas niya ang kanyang sandata, desididong-desidido na makaganti sa ating bida. Sumisigaw na hindi niya ito mapapatawad, sumugod siya dala ang isang atake ng espada. Mahinahong nahulaan ng ating bida ang pababang atake mula sa kanan at madali niyang naiwasan ang atake sa paghakbang lang sa gilid. Nagulat ang adventurer, hindi inaasahang maiiwasan niya ito ng ganoon kadali. Kahit may sugat na kamay, naghanda siya para sa susunod na atake ng espada. Pagkatapos ay sinubukan niya ang isang pahalang na hiwa mula sa kaliwa, ngunit nahulaan ng ating bida ang galaw. Salamat sa kanyang kakayahan, nababasa niya ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Para bang direktang konektado ang kanyang utak at mga kalamnan. Nagpatuloy ang laban at ngayon ay naghaharap na ang dalawa sa ibabaw ng mesa. Naging desperado ang lalaki dahil magiging katatawanan ang matalo sa isang baguhan, tuluyan nang nawala sa sarili. Sumisigaw siya na tatapusin niya ang buhay ng ating bida. Hinamon naman siya ng ating bida na tingnan kung matutupad niya ang pangakong iyon. Dahil tuluyan nang nawala sa sarili ang kanyang kalaban, nagpa siya ang ating bida na oras na para lumaban pabalik. Kaya sumugod ang adventurer dala ang isang atake ng espadang puno ng galit, ngunit naiwasan ng ating bida ang atake ng may kahanga-hangang dali at tinawag siyang peste ng lalaki. Namilipit sa galit ang mukha ng adventurer dahil hindi makatama kahit isang beses. Sinubukan niya ang isang pahalang na hiwa, ngunit yumuko ang ating bida at iniwasan ito muli. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na adventurer din ang lalaki at naghanda para sa isang kontra-atake. Nakikita ang paparating na suntok, sinubukan ng lalaki na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya ang bilis ng paparating na atake. Samantala, tinitigan siya ng ating bida ng seryoso, kumikinang na asul ang kanyang mga mata at may malamig na ekspresyon, sinabi niyang walang personalan bago umatake. Sinubukan ng adventurer ang isang desperadong atake, ngunit winasak ng ating bida ang kanyang depensa. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ng ating bida ang kamay ng lalaki na may hindi kapanipaniwalang lakas. Lubos na nagulat ang lalaki, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa isang kilos, inihagis siya ng ating bida, lumipad ang kanyang espada sa hangin at para tapusin, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa mismong mukha ng adventurer. Pagkatapos ng laban, medyo nalito ang ating bida sa resulta ng suntok na yon. Tiningnan niya ang tungkod na ginamit niya sa suntok at napansin ang isang kakaibang bagay. Iniisip ng ating bida na hindi siya gumamit ng masyadong puwersa at nagtataka kung may isa pang skill na nag-level up, ngunit nalaman niyang hindi iyon at pinaghihinalaan niyang baka tumaas ang kanyang ranggo. At sa pagtingin sa kanyang stats, nakita niyang umangat siya mula sa rank healer patungong a rank. Pinatalsik ng suntok ang tasa ng adventurer at nabasag ito sa sahig, tumalsik ang alak sa lahat ng dako.
Pagkatapos ay kumalansing ang kanyang espada sa lupa at sa wakas ay natapos na ang laban. Nakatayo lang doon ang mga kaibigan ng lalaki, nakanganga, hindi makapaniwala sa bugbog na natanggap niya. Naiwan ang adventurer na nakaupo sa sahig, talunan, habang papalayo ang ating bida. Medyo naiilang ang ating bida sa lahat ng atensyon na nakukuha niya, kaya lumingon siya sa lalaking nakahandusay at tinanong kung ayos lang siya. Tumingala ang lalaki, gulat pa rin sa lakas ng ating bida. Lahat sa guild kasama si Tyria at ang iba pang adventurer ay humanga sa eksena. Namula ang mukha ng talunan sa hiya at galit dahil sa sobrang kahihiyan. Pinilit niyang tumayo habang iniinda pa rin ang sakit mula sa mga tinamong suntok at walang inik, umalis siya at ang kanyang mga kasama sa guild na nakayuko. Pinanood lang ng ating bida ang kanilang kaawa-awang pag-alis na may ngisi. Bigla, isang grupo ng mga adventurer ang lumapit sa kanya na may napakabait na kilos. Tinawag siya ng isa sa kanila naman at tila sobrang tuwa sa nangyari. Binati siya ng lalaki na sinasabing ang galing niya at hindi na babalik ang ungas na yon. Ginulo niya ang buhok ng ating bida na nataranta at sinabihang tumigil. Pagkatapos ay tinawag ng adventurer si Tyria na lumapit sa grupo. Nagpasalamat ang dalaga sa ating bida at humingi ng paumanhin dahil nadamay siya sa gulo. Sinabi ng ating bida na hindi niya kasalanan habang yakap-yakap pa rin siya ng isa pang lalaki. Ngunit umiwas ng tingin si Tyria na medyo naiilang na para bang may gusto pa siyang sabihin. Ngumiti ang ating bida at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil talagang ayaw niya sa lalaking iyon. Nag-iwan ng gulat na ekspresyon sa mukha ni Tyria ang kanyang reaksyon, ngunit pagkatapos ay napangiti siya at nagbigay ng isang taos-pusong pasasalamat para sa tulong. Pagkatapos ng kaguluhan, nagpaalam ang ating bida sa mga tao sa guild at umalis na. Pagkatapos ay naglakad siyang mag-isa sa mga kalsada ng lungsod sa takip silim. Napabuntong hininga siya ng ginhawa habang pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng abalang lungsod. Naglalakad ang ating bida sa mga kalye habang iniisip ang lahat ng nangyari. Napagtanto niya na inatake siya, nabuhay muli, at nakagawa pa ng solo mission sa loob lang ng isang araw. At may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, iniisip niya kung gaano kabaliw ang lahat ng iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabaliwan, inaamin niyang nag-enjoy siya ng husto. Naaalala niya na sa loob ng maraming dekada, hindi umunlad ang kanyang mga kakayahan at siya ay isang ganap na bigo. Gayunpaman, ngayon ay iniabot niya ang kanyang kamay sa araw, ramdam ang bagong pagkakataong ito. Ang mamuhay ng panibagong buhay sa katawang ito ay maaaring hindi naman pala masamang ideya. At dahil doon, nagpa siya siyang maaari na siyang magtungo sa lungsod ng Baldaria. Naaalala niya na ang huling beses na nandoon siya ay mga 3 buwan na ang nakalipas. At hindi ito isang magandang alaala dahil itinapon siya sa pugad ng halimaw. Itinulak siya roon ng kanyang mga dating kasama para lang sa katuwaan. Noon, puno siya ng enerhiya at gusto niyang kumain hanggang sa hindi na siya makagalaw. Gayunpaman, dahil kasama niya si Naridian at ang iba pa, hindi niya magawa ang gusto niya. Nauwi siyang kumakain lang ng gulay habang pinapanood silang ubusin ang lahat ng karne. Naaalala niya na minsan siyang binigyan ni Skiero ng isang piraso ng karne dahil sa awa, ngunit nagdulot ito ng matinding hindi pagkatunaw ng pagkain kaya siya nagkasakit. Gayunpaman, sa bagong katawan na ito, pakiramdam niya ay makakain na niya ang lahat ng gusto niya nang walang problema. Huminto sandali ang ating bida para pagnilayan ang kanyang bagong buhay. Marami siyang tanong kung bakit at paano nangyari ang lahat, ngunit nagpa siya siyang tapos na ang tapos at mas mabuting masanay na lang. Nang may mas malinaw na isip, pumasok siya sa isang bahay para magsimulang maghanda. Buo na ang desisyon, sinabi niyang walang ibang mas magandang pagkakataon kundi ngayon at nag-empeke na ng kanyang mga gamit. Kinuha ng ating bida ang kanyang bag para simulang ayusin ang kanyang mga gamit. Umupo siya sa sahig at sinimulang ayusin ang lahat ng kakailanganin niya sa paglalakbay. May ngiti sa kanyang mukha, para siyang isang bata bago ang isang field trip. At hindi nagtagal, sinabi niyang halos handa na ang lahat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang maliit na aberya sa kanyang mga plano. Habang nag-uunat, napagtanto niyang maganda pala talaga ang pangangatawan ng bata. Dahil doon, nagpa siyang kailangan niyang bumili ng mga bagong damit bago umalis. Sunod, nagsimulang magpakulo ang ating bida ng kung ano sa isang kaldero sa ibabaw ng apoy. Maingat niyang inalis ang mainit na kaldero para tapusin ang kanyang paghahanda. Sa loob ay isang gayuma na gawa sa 7 uri ng halamang gamot at sa sarili niyang mahika. Iniisip niyang medyo o ang pangalang toxic at nagtataka kung sino ang nakaisip nito. Sa kabila ng kakaibang kulay, ginagarantiyan niyang tunay na mabisa ang gayuma. Ngunit bigla na lang, sinirang buksan ang pinto sa harap ng may hindi kapanipaniwalang lakas. Napalingon ang ating bida, nagulat sa ingay at sa mga nagliliparang debris, at may gulat na ekspresyon, nagtaka siya kung ano yon. Bigla, isang maliit na puting lobo ang tumalon sa ating bida na ikinagulat niya. Tinumba siya ng maliit na nilalang at nanatili sa ibabaw niya na tuwang-tuwa at masaya. Nakalabas ang dila, masayang tumahol ang maliit na lobo sa binata. Nalilito siya at nagtataka kung saan nanggaling ang tutang iyon. Sakto, isang nakakatakot na hamog ang biglang lumitaw at prinotektahan ng ating bida ang hayop. Ang hamog na ito ay nag-anyong pulang halimaw na may napakatalim na mga kuko.
Ang refleksyon ng nakakatakot na nilalang ay lumitaw sa mata ng bida, na ikinagulat niya. Napatalsik siya ng aura ng halimaw at nagtaka kung totoo ba ito. Tinitigan ng halimaw ang binata na walang ideya kung sino ang kalabang ito. Sumugod ang nilalang ng mabilis na atake, ngunit nagawa itong iwasan ng ating bida sa tamang oras. Nagreklamo siya na sunod-sunod lang ang pagdating ng mga problema. Tumingin sa kanya ang maliit na lobo na may ekspresyong tila nag-aalala. Nainis ang ating bida at sinabing puno ng sakuna ang kanyang araw. Doon, gumawa ng cute na tunog ang tuta na parang nagtatanong. Hinarap niya ang halimaw at sinabi sa hayop na huwag mag-alala dahil poprotektahan niya ito. Sa sandaling iyon, napansin niyang may ilang gasgas sa likod ang maliit na lobo. Kaya ginamit ng healer ang kanyang angel healing magic para gamutin ang mga sugat. Ngayong magaling na, mukhang mas malusog at mas masaya na ang maliit na lobo. Bahagyang umiti ang ating bida, nakahinga ng maluwag na natulungan niya ang maliit na nilalang. Pagkatapos ay binuhat niya ito at nagpa siyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Naghahanda ng sumalakay ang nakakatakot na nilalang, nagniningning ang pulang mga mata nito. Dahil doon, hinawakan ng ating bida ang kanyang tungkod ng buong lakas, handa para sa laban. Pagkatapos ay hinampas niya ang braso ng halimaw ng isang malakas at tiyak na palo. Kahit na, naitulak siya paatras ng lakas ng kalaban kasama ang maliit na lobo. Nag-isip ang ating bida nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba sa atake ng halimaw. Sumugod muli ang malaaninong nilalang, handa nang umatake ang mga galamay nito. Naiinis, nagreklamo siyang sinisira ng halimaw ang kanyang bahay na parang pag-aari nito. At sa isang sigaw, nagpakawala siya ng isang mapanirang atake sa gitna mismo ng nilalang. Mabilis na umiwas ang binata sa isa pang atake ng malaaninong kalaban. Bahagyang nawala ang katawan ng halimaw dahil sa tama ng tungkod, ngunit mabilis na bumalik sa dati ang nilalang na hamog. May determinadong tingin, naghanda ang ating bida na ipagpatuloy ang laban. Iniisip niya na kung magpapatuloy siya sa ganito, maubusan din siya ng lakas. Nagreklamo ang bida na medyo problema ang buong sitwasyong ito habang pinoprotektahan ang sarili. Ngunit habang sinasalag ang isang atake, may naramdaman siyang kakaiba sa lakas ng kalaban. Umatake muli ang halimaw, ngunit nagawang ipagtanggol ng ating bida ang kanyang sarili. Nakatutok ang kanyang mga mata sa laban habang nagsisimula niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang alaala ng epekto ng tama ang nagpaunawa sa kanya ng katotohanan tungkol sa halimaw. Nag-iwan ng malaking butas ang atake ng nilalang sa sahig na gawa sa kahoy ng bahay. Gayunpaman, nakita niyang masyadong mababaw ang butas at nagtaka kung nagpipigil ba ang halimaw. Nagtataka siya kung bakit magpipigil ang kalaban sa laban na ito. May mukhang puno ng galit, patuloy na nagtatanggol ang ating bida laban sa mga atake ng halimaw. Isa sa mga atake ang tumama sa kanyang leg, ngunit agad na naglaho ang sugat. Sa sandaling iyon, gumana ang kanyang kakayahang magpagaling sa sarili na naghilom sa pinsala. May kumpiyansang tingin, iniisip niya kung gaano kapaki-pakinabang ang healing skill na ito. Naghanda ang nilalang na hamog para sa isa pang malakas na atake. Sa isang nakakatakot na atungal, ibinuka ng halimaw ang mga braso nito at sumugod ng buong lakas. Sumusugod ang halimaw, ngunit tinitingnan ito ng ating bida na may ibang ekspresyon. Sakto, may naisip siyang ideya at nagtaka kung mahina ba ang halimaw laban sa kapangyarihan ng pagpapagaling. Umatake ang nilalang gamit ang braso nito na mas mukhang matulis na galamay. Sinira ng atake ang isa pang bahagi ng bahay na nagpalipad ng alikabok mula sa kahoy. Nang makita ito, naghanda ang ating bida para sa wakas ay subukan ang kanyang bagong teorya. Nagpasya siyang hindi mag-aaksaya ng oras sa pag-isip at aalamin sa pamamagitan ng gawa. Kaya ginamit ng binata ang kanyang fairy healing magic direkta sa halimaw. Sumigaw sa sakit ang nilalang habang nagdulot ng hindi kapanipaniwalang pinsala ang healing magic dito. May ngiti ng tagumpay na pagtanto ng ating bida na tumama siya. Umatras ang halimaw, ramdam ang kapangyarihan ng banal na mahika na pumapaso sa katawan nito. Nang makita ang kahinaan ng kalaban, sumugod ang binata na handang umatake ang kanyang tungkod. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang fairy healing ng paulit-ulit sa kalaban nang walang tigil at sa isang huling healing blow, naghanda siyang wakasan ang laban. Walang tigil niyang inaatake ang halimaw gamit ang kanyang healing magic. Itinuon ng ating bida ang lahat ng kanyang lakas sa tungkod para sa huling atake na may determinadong sigaw. Sinabi niyang tatapusin na nito ang lahat. Pagkatapos ay tumalon siya at ginamit ang kanyang angel healing ng buong lakas laban sa kalaban. Hinarap ng halimaw ang atake, nalalaki sa gulat ang pulang mga mata nito. Dahil sa epekto ng mahika, nagkawatak-watak ang katawan ng nilalang. At sa gayon, natapos ang laban na nagwagi ang ating bida. Ngunit medyo nalilito siya dahil wala siyang makitang bakas ng kalaban. Binuksan ng ating bida ang pinto at tumingin sa labas para tingnan kung maayos ang lahat. Nagtataka siya na walang iniwang labi ang halimaw at iniisip niyang ito ang unang beses sa loob ng mga dekada na nakakita siya ng halimaw na mahina sa pagpapagaling. Pagkatapos suriin ang lahat, bumalik siya sa loob. Habang nag-iisip, ipinatong ng binata ang kamay sa kanyang ulo na medyo nahihilo at pagod. Tapos napaisip siya kung masyado ba siyang maraming nagamit na mana sa laban.
Ngunit bigla, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon na nagmumula sa katawan ng lalaki. Nag-level up ang kanyang full auto skill at napansin niyang napakabilis ng paglago nito. Dahil doon, napaisip siya kung may espesyal ba sa batang si Tyria. Sa sandaling iyon, lumingon siya at nakita ang maliit na lobo na matamang nakatitig sa kanya. Tila nakadepensa ang maliit na nilalang, naghihinala sa nangyari. Kaya lumapit ang ating bida at sinabihan ang hayop na huwag maging masyadong depensibo. Sa isang mahinahong kilos, iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing maayos na ang lahat ngayon. Hindi inaasahan, sumugod ang maliit na lobo at iwinasiwas palayo ang kamay ng ating bida. Naiwang litong-lito ang binata habang seryosong nakatitig sa kanya ang hayop. Sa kanyang pagkagulat, nagsalita ang puting lobo at nagtanong kung hindi ba siya tinanong ng hayop kung nasaan si Tyria at bakit ganyan ang kanyang hitsura. Lubos na nagulat, hindi makapaniwala ang ating bida na nagsalita ang tuta. Isang status screen ang lumitaw na nagpapakitang nag-level up na ang kanyang mga kasanayan. Puno ng galit, nagpakita ng pangil ang lobo at hiniling na malaman kung ano ang ginawa niya kay Tyria. Tinanong ng healer kung si Tyria ba marahil ang may-ari ng katawang ito. Tila naintindihan ng hayop ang sitwasyon at inihanda ang matatalim nitong kuko. Puno ng galit, inakusahan siya ng lobo na basta na lang ninakaw ang katawan ng kaibigan nito. Mabilis na sinubukan magpaliwanag ng binata. Itinatanggi na ginawa niya yon sa lalaki, ngunit hindi nakinig ang hayop at sumugod sa kanya ng buong galit. Ngayon ay nagkaharap na ang dalawa, na lumilikha ng hindi kapanipaniwalang tensyon at handa nang sumalakay ang lobo. Sumigaw ang ating bida habang lumulukso ang puting lobo patungo sa kanya para umatake. Walang pag-aalinlangan, kinagat ng nilalang ang braso ng binata ng may malaking puwersa. Kahit may kagat, nananatili siyang seryoso at nakatuon ang tingin sa sitwasyon. Huminto sandali ang lobo, na tila litong-lito sa resulta ng pag-atake nito. Patuloy na kinakagat ng hayop ang kanyang braso, ngunit tila wala itong epekto. Tinanong ng healer kung ano ang biglang nangyari. Dahil hindi masakit ang kagat, itinigil ng lobo ang pag-atake nito at nagreklamo na masakit ang tiyan nito. Nalilito ang ating bida at iniisip kung mayroon pa itong pinsala. Ngunit sa katotohanan, gutom lang ang maliit na nilalang at humihingi ng pagkain. Napangiti na lang ng alanganin ang healer nang maintindihan ang sitwasyon. Dahil doon, inihain niya ang potion na kanyang inihanda at agad itong nilamon ng lobo. Pinapanood ng binata ang hayop na kumain na may kahina-hinalang tingin. Namangha ang maliit na lobo sa lasa at sinabing, umaapaw ito sa kapangyarihan. Naging kahina-hinala iyon para sa ating bida dahil nagsimulang magsalita ng mas malinaw ang hayop. Kaya tinanong niya kung maaaring kumain ng ganoong uri ng sabaw ang mga aso. Sumagot ang hayop na hindi ito aso kaya walang problema. Patuloy na tinititigan ng binata ang hayop na may ekspresyong hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nagkomento siya sa hitsura ng lobo na parang aso na binaliwala naman nito. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida, kinagat siya ng husto ng hayop kanina. Humihingi ng paumanhin ang lobo at sinabing hindi nito napansin na buo na siya. Hindi maintindihan ng binata kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ng hayop na malalaman din niya sa lalong madaling panahon. Sa isang nag-iisip na tingin, nagpasya siyang magtanong ng isa pang katanungan sa maliit na lobo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit kasama ng hayop ang katawan. Ipinaliwanag ng lobo na si Tyria ay isang batang pinili para sa isang dahilan. Sinabi ng nilalang na misyon nitong alagaan at protektahan ang bata. Sinabi naman ng ating bida na dapat ay nagpapanik na ito dahil wala na si Tyria. Tumango ang lobo bilang pagsang-ayon at sinabing totoo ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay ngumiti ito at sinabing iyon na siguro ang tadhana ng bata. Sabi ng ating bida, 18 taong gulang si Tyria at sayang ang nangyari. Dahil dito, sinabi ng nilalang na ang misyon nito ngayon ay gabayan ang ating bida. Medyo nagsawa na ang binata sa pakikinig sa parehong kwento na naman. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at tinanong kung ano ang halimaw kanina. Tutal, hindi pa siya nakakita ng isang fog creature na mahina sa healing magic. Sumagot naman ang lobo na, sa totoo lang, wala rin itong gaanong alam. Naaalala lang nito na bigla itong inatake nang lumabas ito para hanapin si Tyria. Na-stress ang healer dahil lumitaw ang mga demonyo at kakaibang halimaw. Tiningnan siya ng nilalang at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga demonyo. Dahil dito, naging seryoso ang lobo at napaisip kung sa wakas ay nagsimula na silang kumilos. Nanahimik ang hayop ng sandali kaya lalong naging mausisa ang ating bida. Bumuntong hininga ang binata at sinabing kung hindi ito magsasalita, kalimutan na lang. Dahil doon, binuhat niya ang maliit na lobo sa isang napakalamya na paraan. Dinala ito ng healer sa pinto at sinabing maaari na itong umuwi. Ibinunyag niya na magsisimula siya ng paglalakbay kinaumagahan. Sinabi ng binata na wala itong pakialam kung saan siya pupunta dahil ito ang kanyang bagong buhay. Ngunit tumanggi ang lobo at sinabing sasamahan pa rin siya sa paglalakbay na ito. Tutal, sabi nito, kung hindi nito mahaharap si Tyria sa huli. Sabi ng ating bida, hindi niya kailangan ng tagabantay dahil masyado na siyang matanda para doon. Ngunit iginiit ng lobo na kailangan nitong manatili sa kanyang tabi, lalo na kung kumilos na ang mga demonyo.
Pagkatapos ay nagsimulang magniningning ang nilalang at sinabing, nakakagulat na kapaki-pakinabang ito kapag gusto nito. Nagulat ang ating bida sa liwanag at sinabi ng hayop na hindi pa ito formal na nagpapakilala. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Gracia ng angkan ng SA Messenger at dinala siya sa himpapawid. Medyo pilit na umiti ang ating bida sa buong hindi inaasahang sitwasyon. Sumasalamin ang kanyang bughaw na mata sa kalangitan habang siya ay lumilipad sa likod ng higanteng nilalang. Dahil doon, lumipad ang dalawa sa himpapawid sa napakabilis na bilis, lumilipad sa ibabaw ng buong lungsod. Pagkatapos ay nakita niya ang isang mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad sa kalye, at pati na rin ang isang lalaking sumasayaw, at isa pang yumuyuko para pumulot ng isang bagay mula sa lupa. Sinabihan ni Gracia si Sotel na gamitin siya kung may layunin siya sa paglalakbay na ito. At dahil doon, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglipad sa kalangitan ng lungsod patungo sa abot tanaw. Napaisip ang healer sa salitang gamitin dahil hindi niya ito masyadong gusto. Tutal, ipinaalala sa kanya ng salitang iyon kung paano siya ginamit at ipinagkanulo sa nakaraan. Naaalala niya ang kanyang mga dating kasama at kung paano siya isinantabi ng mga ito, ngunit itinuturing niya itong isang kontrata kung saan makakatanggap siya ng mga benepisyo kapalit ng pagbabantay. Iniisip ng binata na marahil magandang bigyan ng kaunting sigla ang kanyang bagong buhay. Nakangiti siyang sumang-ayon at sinabing gagamitin niya ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Tinanong ni Gracia ang kanilang unang destinasyon at sumagot ang ating bida na ito ay sa Bardalia. Nakilala ng lobo ang lungsod at sinabi ng binata na pupunta sila sa Filialka, ang lungsod ng mga diwata. Pagkatapos, ipinaliwanag ng ating bida na gusto niya ang mga figura mula sa lungsod na iyon at para sa lobo ay medyo hindi niya inaasahan ang libangan na iyon. Sumang-ayon ang binata na may malalim na pag-iisip, ngunit mayroon siyang ibang mga plano sa isip. Gusto niyang uminom ng sake at kumain ng mga kakaibang ihaw-ihaw na karne. Gusto rin ng healer na i-enjoy ng husto ang kanyang mga libangan nang walang anumang alalahanin. Nakangiti niyang sinabi na gusto niyang bawiin ang lahat ng maliliit na kaligayahang nawala sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa lungsod ng Bardalia, na napakaabal sa dapit hapon. Sa mga lansangan, maraming tao ang naglalakad at nag-enjoy sa payapang gabi ng lungsod. Pinagmamasdan ng ating bida ang pagiging abala at mga tindahan ng pagkain na may mausisang tingin. Nagkomento si Gracia na napakasigla ng lugar at tila nasasabik sa tanawin. Sumang-ayon ang binata at sinabing iba ang enerhiya dito kaysa sa dati niyang tinitirhan at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang dumaan sa bahay ni Tyria para kumuha ng mga bagong damit. Ngunit sinabi ng nilalang na limitado ang kanilang oras at hindi nila ito maaaring sayangin. Iminungkahi ng lobo na gumamit siya ng balahibo tulad nito at sumagot ang binata na sa kasamaang palad ay tao siya. Tiningnan siya ng nilalang na may ngiti at tinanong kung bakit siya napakasungit. Sakto, dumating sila sa isang tindahan at tinanong ni Gracia kung dito niya gustong pumunta. Binuksan ng binata ang pinto at pumasok sa establishmento para mamili, ngunit nagulat siya dahil madilim ang lugar at isang babae lang ang nakita niya sa loob. Humihingi ng paumanhin ang babae at ipinaalam sa kanya na pansamantalang sarado ang tindahan sa araw na yon. Medyo nagulat at nadismaya ang ating bida sa hindi inaasahang balita. Napabuntong hininga na lang siya, tumango, at naghandang umalis sa lugar. Humihingi muli ng paumanhin ang babae at sinabing matatagalan pa bago magbukas ang tindahan. Nalilito ang ating bida sa balita at hindi naintindihan ang dahilan ng pagsasara. Ipinaliwanag niya na ang totoo ay hindi na sila makapunta sa pastulan ng mga hayop. Isa yung mapayapang lugar kung saan malayang nanginginain ang mga hayop. Pero ngayon, isang dragon ang nanirahan sa isang kuweba sa gitna mismo ng daan. Lubos na nagulat ang binata at tinanong kung dragon ba talaga ang sinabi niya. Tumango lang ang babae para kumpirmahin at ang kanyang ekspresyon ay napakalungkot at nawalan ng pag-asa. Dahil doon, nagpaalam na ang dalawa at umalis sa tindahan nang hindi nakuha ang kanilang kailangan. Nagkomento si Gracia na hindi lang ito basta dragon, isa rin itong pambihirang uri. Sabi ng nilalang, malas ang ating bida dahil nahinto agad sa simula pa lang ng kanyang paglalakbay. Mahigpit na ikinuyom ng binata ang kanyang kamao, ipinapakita ang kanyang determinasyon. May kumpiyansang tingin, sinabi niya na kaya niyang iniisip na talunin ang dragon. Nagulat ang lobo sa ideya at tinanong kung nababaliw na ba siya. Tutal, kahit ang isang normal na dragon ay nangangailangan ng isang rank party o mas mataas pa para labanan. Pero sumigaw ang healer na likas sa tao na harapin ang mga imposibleng hamon. Tiningnan ng nilalang ang binata na may ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanyang kabaliwan. Tinanong ni Gracia kung mayroon ba siyang tsansang manalo sa labang iyon. Sinabi ng binata na lason ang espesyalidad ng dragon at tugma yon sa kanyang healing, pero inamin niyang malaking problema pa rin sa laban ang paraan nito ng pag-atake. Ipinaliwanag niya na ang mga kaliskis nito ay mas matigas pa sa orichalcum at napansin ni Gracia ang kanyang karanasan. Inihayag ng ating bida na matagal na panahon na ang nakalipas, ilang beses na siyang nakipaglaban sa mga dragon, pero ang natatandaan lang niya ay ginawa siyang parang kalasad at dumanas ng masasakit na karanasan.
Nalito ang nilalang at nagtaka tungkol sa sinasabi niyang matagal na panahon na ang nakalipas. Tumawa ang binata at sinabing mas matanda siya kaysa sa kanyang itsura. Pagkatapos ay inamin niyang dehado siya kung atake siya sa kanyang kasalukuyang estado. Seryosong tiningnan siya ni Gracia habang sinasabi niyang kailangan niya ng mga sandata at kagamitan. Kaya gusto niyang kumuha ng baluti at hindi tumutol ang lobo. Nang nakalatag na ang kanilang plano, dumating ang dalawa sa isang tindahan ng mga sandata sa lungsod. Pumasok ang ating bida sa lugar at isang kalbong tindero ang bumati sa kanya ng maligayang pagdating. Sinabi ng healer na mangangaso siya ng dragon at tinanong kung mayroon siyang mga sandata para dito. Nagulat ang lalaki sa hiling at inulit ang salitang dragon. May mapanuksong ngiti, sinabi niya sa binata na kalimutan na lang iyon at makipaglaro sa kanyang maliit na aso. Nagalit si Gracia pero pinakalma siya ng ating bida at humingi ng paumanhin sa kanyang init ng ulo. Sinabi ng binata na huwag siyang mag-alala dahil marami siyang pera. Dahil doon, inihagis niya ang isang mabigat na supot na puno ng barya sa counter. Tinitigan ng tindero ang supot ng pera na may purong pagkagulat sa mukha. Pagkatapos ay maingat niyang binuksan ang supot habang galit siyang tinitingnan ng maliit na lobo. Lubos na nagulat ang kalbong lalaki nang makita ang dami ng pera sa loob. Sa kanyang pagkagulat, ang supot ay puno ng dose-dosenang gintong barya. Hindi makapaniwala, kinuha niya ang isa sa mga barya para siguraduhin totoo ito. Kumikinang ng maliwanag ang gintong barya sa kamay ng tindero, na labis na ikinagulat ng ating bida. Dahil doon, nagbago ang kanyang pakikitungo at sinabing dapat ay sinabi iyon ng binata kanina pa. Agad na inirekomenda ng lalaki ang isang tungkod na gawa sa isang spirit tree na mahigit 100 taong gulang. Tumawa ang ating bida at naisip na magandang ideya pala ang manghuli ng mga halimaw. Patuloy na ipinapakita ng tindero ang iba't ibang kagamitan na may malaking ngiti, ngunit napako ang tingin ng binata sa isang bagay at maingat na kinuha ng lalaki ang isang espada. Kuminang ang kanyang asul na mga mata nang makita ang sandata na nagniningning na may malakas na gintong liwanag. Kinuha ng healer ang espada at pinuri siya ng tindero sa kanyang magandang panlasa sa pagpili nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang sandata ay gawa sa isang pambihirang ore na tinatawag na atheras. Naglalabas ng asul na aura ang espada at napakataas ng magical conductivity nito. Tinanong ng tindero kung tagasaan siya dahil hindi pa niya ito nakikita sa paligid. Napansin niya na maganda ang pananamit ng binata at kahit ang aso nito ay may marangal na dating. Dahil doon, sinabi ng ating bida na bibilhin niya ito at tinanong ni Gracia kung marunong ba siyang gumamit ng espada. Sumagot ang binata na sa totoo lang, hindi pa siya nakahawak ng ganoong sandata. Naalala niya na espesyalidad ni Radian ang mga espada pero sa tingin niya ay napakaastig nito. Nang makita iyon, sinabi ni Gracia na pera niya yon at maaari niyang gawin ang gusto niya rito. Umalis ang healer sa tindahan na tuwang-tuwa habang nasa likod niya ang kanyang bagong espada. Pagkatapos noon, nagtungo ang dalawa sa gubat kung saan nagtatago ang dragon. Pagdating nila, nakakita sila ng isang kuweba na may mga lawa ng lason sa lahat ng dako. Mas malakas ang lason kaysa sa mga sabi-sabi at isang berdeng aura ang nagpoprotekta sa kanyang mga paa. Isang berdeng healing aura ang bumabalot sa puting nilalang, inihahanda ito para sa laban. Habang aktibo ang skill, tuloy-tuloy ang epekto ng healing at tinanong niya kung kinakabahan ang lobo. Pero sumagot ang binata na hindi siya kinakabahan. Sa katunayan, sobrang sabik siya. Sabi ni Gracia, maganda yon dahil mataas ang inaasahan niya sa laban. Nang handa na ang lahat, lumingon ang bida at kasama ang kanyang partner, pumasok sila sa madilim na kuweba. Tumingin ang nilalang sa kadiliman, iniisip ang kapangyarihan na matagal na nilang hinahanap. Sa huli, iyon ang tunay na kalikasan ng maalamat na skill na lumilitaw isang beses sa bawat 1,000 taon at sa pangangaso ng dragon, sa wakas ay mapapatunayan niya ang tunay nitong diwa.